Ang White House noong Sabado ay naglabas ng mga detalye tungkol sa kasunduan na naabot ni US President Donald Trump ngayong linggo kasama si Chinese President Xi Jinping para i-escalate ang trade war ng kanilang mga bansa, kabilang ang mga pagbabawas ng taripa ng US at isang paghinto sa mga bagong pagigpit ng Beijing sa mga rare earth mineral at magnet. Ang kasunduan na kinabibilangan din ng papapatuloy ng mga pagbili ng China ng American soybeans ay nag-iwas sa bantang 100% na taripa ni Trump sa mga kalakal ng China at nagpalawig ng isang maselang mga trade truce sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa loob ng halos isang taon. Babawasan ng US sa kalahati ang 20% na taripa sa mga produktong Chinese na may kaugnayan sa mga supply ng fentanyl o opioid precursor na kemikal na nagmumula sa China. Ang pagbawas ng 10% sa mga tungkulin ng unang ipinataw noong Pebrero ay magbabawas sa pangkalahatang rate ng taripa ng US sa mga pag-import ng China sa humigit kumulang 47% mula sa 57% ayon sa mga opisyal ng US. Kasama ang kabuuang iyon ang mga tungkulin na humigit kumulang 25% na ipinataw sa mga pag-import ng China noong unang termino ni Trump sa White House at isang pinababang 10% na kapalit na taripa na ipinataw naman noong Abril sa mga nakaraang most favored nation ng mga rate ng taripa. Sumang-ayon ang China sa isang taos-pusong post sa mga pagkontrol sa mga pag-export na inihayag nito ngayong buwan sa mga mineral at magnet na birang lupa na may mahalagang papel sa paggawa ng mga sasakyan, mga eroplano at armas at naging pinakamabisang pinagmumulan ng leverage ng Beijing sa trade war nito sa Washington. Ang mga kontrol na iyon ay mangangailangan ng mga lisensa sa pag-export para sa mga produkto na may kahit na bakas na halaga ng mas malaking listahan ng mga elemento at naglalayong pigilan ang paggamit ng mga ito sa mga produktong militar. Sinabi ng White House na maglalabas din ang China ng mga pangkalahatang lisensya para sa pag-export ng mga rare earth, gallium, germanium, antimony at graphite para sa mapagpinabangan ng mga end-user ng US at ng kanilang mga supplier. Sinabi ng White House na katumbas ng de facto na pagtanggal ng mga kontrol na ipinataw ng China noong April 2025 at October 2022. Sumang-ayon din ang China na suspindihin ang lahat ng mga retaliatory tariff na inihayag dito mula noong March 4, kabilang ang mga tungkulin sa US chicken, wheat, corn, cotton, sorghum, soybean, pork, beef, aquatic products, mga prutas, gulay at mga produkto na paggawaan ng gatas, sinabi ng White House. Sinabi nito na suspendin o alisin din ng Beijing ang lahat ng paghiganti na walang taripa ng mga countermeasure na ginawa laban sa US mula noong March 4, tulad ng paglilista ng ilang kumpanyang Amerikano sa end-user ng gobyerno ng China at mga hindi mapagkatiwalaang listahan ng entity. Sumang-ayon ang US sa isang taos-pusong post sa pinapalawak na blacklist ng Departamento ng Komersyo ng mga kumpanyang ipinagbabawal na bumili ng mga gamit sa teknolohiya ng US, kabilang ang mga kagamitan sa pagmamanapaktura ng mga semiconductors, isang hakbang na naglalayong iwasan ang paggamit ng mga subsidiary at iba pang kumpanya upang iwasan ang mga kontrol sa pag-export. Automatikong kasama sa pinalawak na blacklist ang mga kumpanyang higit sa 50% ng magmamayari ng mga kumpanyang nasa listahan na at magkakaroon ng pinakamalaking epekto sa mga kumpanyang Chino na nagbabawal sa pag-export ng US sa libu-libong kumpanyang Chino. Pero sinabi ng ilang mga Chinese e-commerce expert na mukhang nalugi ang China sa pagsasang-ayon nito ng kanilang gobyerno kay Trump dahil hindi raw naging tugma o pantay ang mga taripa at pagbalanse ng mga produktong China na hindi aprobado para sa pagbabawas ng taripa. Umaasa sila na babalangkasin nito ng kanilang gobyerno at hindi papayag sa lahat ng mga gusto ng Amerika para kontrolin ang kanilang ekonomiya. Ang mas masakit pa raw ay sumang-ayon din ang China na bumili ng hindi bababa sa 12 milyong metrikong tonelada ng US soybeans sa huling 2 buwan ng 2025. Gayon din ng hindi bababa sa 25 milyong metrikong tonelada ng US soybeans sa bawat isa sa susunod na 3 taon na pinaniniwalaang 0% tariff ito pagdating sa China.